Isang maganda at mapagpalang araw po ng Lunes sa inyong lahat. Lunes po sa ika-4 na linggo sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay. Pagbati sa lahat ng mga viewers and supporters of the Daily Gospel Reflection, sa mga deboto ni San Antonio ng Padua, at sa lahat po ng mga tumutulong sa pangailangan ng pambansang dambana ni San Antonio upang itaguyod ang mga programa, hindi lang po sa pagpapaganda ng simbahan, kundi sa mga programang may kinalaman sa pagkakawang gawa. Salamat po sapagkat hindi namin magagawa ang lahat kung hindi dahil sa tulong niyong pinapaabot sa amin. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti sa inyong kabutihan. Sa mga nagbigay po ng donasyon at sa magbibigay pa para sa mga magiging expenses natin sa ika-5 anibersaryo ng ating solemn declaration sa pagiging National Shrine, ngayon pa lang po pinapaabot namin ang lubos na pasalamat sa inyong lahat. Welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagnilayan ng mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita sa araw na ito. Mga minamahal kong kapatid, kahapon po pinagdiwang ng buong simbahan ang Good Shepherd Sunday at ang padaigdigang araw ng pananalangin para sa bukasyon. Kaya ang Ebanghelyo ay tungkol kay Jesus, ang mabuting pastol. At ang Ebanghelyo po natin ngayon ay bahagi pa rin po ng ika-10 kabanata sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, talking about Jesus as the Good Shepherd. Kaya nga, ang title po ng aking pagninilay may kinalaman pa rin sa Good Shepherd Sunday, mga katangian ng mabuting pastol. Ano po ang sabi sa Ebanghelyo? Pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig, tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan, at inilalabas sa kulungan. At kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila, at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Ayan. Kaya nakikilala ng pastol ang kanyang mga tupa, at nakikilala din naman ng mga tupa ang kanilang tunay na pastol. At pati tinig nila ay kanilang nakikilala. Kaya ang mga tupa hindi nakikinig at sumusunod sa ibang tinig maliban sa kanyang tunay na pastol. A good shepherd is a good leader with a good sense of positivism. He exercises his authority in terms of service and not for entitlement. A bad leader has a master's degree in akinology or akology. Ano po ba yung akinology? Akin ka, akin ito, akin yan, akin din yun, akin ang lahat, akin kayong lahat. Akology, ako ang tama, ako ang dapat masunod. Para bang ang lahat na lang ay nakasentro sa kanya, ako ng ako. Pope Francis, in a homily about being a good leader and a good shepherd, mentioned some characteristics of a good and true shepherd. Sabi niya, una, a good shepherd is a passionate leader and a zealous leader. He serves with enthusiasm. Yung laging may sigla, laging may lakas, hindi nanghihina, palaging excited sa kanyang mga gagawin. He is always on fire in the way that he serves his flock. Sana all ng shepherd ganyan. Yung bang napapagod, pero may lakas pa rin. Hindi nagpapakita ng panghihina at panlalamig. Laging excited sa kanyang mga gagawin. Sana po magkaroon ako ng ganung attitude at mentality, ng character na, oo, nakakapagod din naman po talaga, pero hindi magsasawa, palaging may lakas para sa paglilingkod. Kahit pagod na sa dami ng ginagawa, palaging meron pa rin siyang lakas at sigla sa kanyang paglilingkod. Passionate and zealous. Pangalawa, with a discerning attitude and character. Alam niya ang pangailangan ng mga tupa
na kanyang pinaglilingkuran. He knows where the dangers are. He knows where the blessings are. He patiently brings back the flock to the greener pasture. Kasi nga po, sensitive, with a discerning heart and mind. Pinag-iisipan, ano ba yung makakabuti? Ano ba yung makakatulong? Ito ba ay affordable? Ito ba ay naayon sa kalooban ng Diyos? Ito ba ay mabuti? Kakayanin ba? Kaya nag-iisip para sa kabutihan ng kanyang mga tupa. Pangatlo, he knows how to denounce what is evil. Ang mali ay mali. Kung mali, itatama. Kahit nagagalit na itatama, hindi titigil, hindi magko-compromise, hindi mahihiya. Sapagkat kapag hindi pwede, hindi pwede. When the situation calls to say no, kailangang magsalita ng no. He does not compromise the truth. Sana po, ganyan din po ang marami sa mga namumuno sa ating gobyerno, sa simbahan, at saan man nangangailangan ng itong uri ng paglilingkod. Kung tama, tama. Ang mali ay mali. At ang pang-apat, with a personal and an intimate relationship with His sheep. Yun naman po ang tama. Kaya ako nga po, dito sa National Shrine San Antonio Padua, magli5 taon na po ako dito naglilingkod at sinisikap ko pong kilalanin ang mga tupa na aking pinaglilingkuran. Hindi man taga-parokya, pero dahil pumupunta po dito, kailangan din alagaan and as much as possible, magkaroon ng personal na pagkakilala sa mga tupang pinaglilingkuran. Because a good shepherd lives with the sheep. He stays with the sheep and never abandons them. He smells like his sheep. Sabi nga ni Pope Francis, he knows his sheep and he calls his sheep by their names. And he even offers his life for the sake of his sheep. Kaya si Jesus, ang ating mabuting pastol, tayo ba ay nagiging mabuting tupa para sa Kanya? A good sheep listens to the voice of the true shepherd. A good sheep follows the shepherd. Kung minsan mas mukha pang nagiging pastol yung tupa sa pastol na dapat sinusunod. Sabi nga ni Cardinal Tagle, mas monsignor pa sa mga monsignor sapagkat kung makaasta, parang mas mataas pa at mas makapangyarihan sa pari. Sheep by nature are short-sighted because they cannot see beyond their nose. Kaya nga ang mga tupa, highly developed and sense of hearing. Kaya kailangan gamitin ng pakikinig para hindi mawala. Sapagkat kung nasa ng tinig, yun ang pakikinggan, yun ang susundan. Sin is also a result of our spiritual short-sightedness. Pakinggan natin si Jesus at hindi ang tinig na naglalayo sa atin sa Diyos. Sapagkat kapag pinakinggan natin at sinunod ang tinig ni Jesus, hindi tayo mapapahamak. Si Jesus ang ating tunay at mabuting pastol. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Diyos na bukal ng lahat ng kabutihan, patuloy po kaming akayin patungo sa iyo. Sa tulong ni Jesus na aming mabuting pastol, may makarating kami sa dapat naming patunguhan. Ikaw ang simula at ikaw din ang dapat na maging hantungan namin. Amen. Maraming salamat po, mga minamahal na kapatid. Sana po ay inyong nagustuhan at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito. Bukas po, April 23, ang araw po na hinihintay natin para sa pagdiriwang ng ika-5 anibersaryo ng Solemn Declaration sa ating pagiging pambansang dambana ni San Antonio, ang pagiging sentro ng debosyon kay San Antonio sa buong Pilipinas. Dahil araw po ng Martes, 6 po ang misa natin sa maghapon. At ang main mass po, bagamat lahat naman ng misa ay mahalaga, ay sa 10:30 po ng umaga na pamumunuan po ng kanyang kabunyian. His Eminence Jose Cardinal Advincula Jr., Arsobispo ng Maynila. At ang mga shrine rectors po mula sa iba't ibang dambana sa ating diocese ay darating din upang makiisa. Darating din po si Father Nante Tolentino, ang presidente ng Association ng mga Shrine Rectors sa buong Pilipinas, na makikisa din po sa ating pagdiriwang. Sana po, samahan nyo kami, ipagdasal din upang maging matagumpay ang gawain ito. All for the greater glory of God, para din po sa pagmahal natin kay San Antonio. Sa mga nagbigay po ng tulong, at kung meron pang gustong humabol, naku, magpapasalamat po kami at tatanggapin po namin sapagkat talaga naman pong literal na nangailangan po ng malaking pondo ang selebrasyon ito. Ang Diyos na po ang bahalang gumanti
sa inyong kagandahang loob. Pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.